Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay September 21, 2023, Thursday. So maganda yung galaw ng market natin. So kakaiba yung galaw ng market natin. No? So nag-up tayo 0.89%. Tama ba? 0.89% yung close natin. Tapos berde yung kandila, 6,094.71. At parang morning star yung itsura. No? Kasi meron tayong red candle, may doji. Tapos meron tayong green candle. Kaya lang, ewan ko lang kung trap yan para sa bukas na trade natin kasi meron pa rin tayong 597.98 million. Net foreign sale pa rin po yung market natin. So careful na lang siguro tayo. Kasi yung galawan sa Asian market, kung napansin nyo, lahat po sila is bloody red for today's trading natin. So nag-close tayo 6,094.71. So anyway, green yung close natin kaya madami dito sa mga trending stocks natin. Medyo maganda talaga yung kanilang galawan naman. So especially si dito, so meron siyang disclosure kanina, basahin natin. Pero parang delay yung ano no, reaction niya doon sa mga pinag-usapan natin last time ng mga catalyst niya, yung technical audit. So 'di ba okay na siya. Pero kanina siguro baka yun yung pinaka-catalyst kasi medyo malakas yung sipa. So umakyat siya ng 9.55% for today pero meron siyang 3.60 million na net foreign sale po dito sa market naman natin. Okay, so tingnan natin yung kanyang chart maya-maya tsaka yung kanyang pinaka-catalyst. Ayan. So yung pinaka-trending pa rin natin na stocks yung pagkakatanggal ni MPI at saka nitong si Aboitiz Power natin. So para talagang gusto siyang tanggalin ng mga may-ari, executives natin sa blue chips itong si AP. So ewan ko kasi siguro gusto nila makabili ng mababa kasi meron siyang ongoing na share buyback. So nag-drop siya ulit ng negative 2.4%. So yun lang naman yung speculation natin sa kanya. So dahil tinuloy-tuloy niya yung share buyback, so bababa ng bababa yung kanyang public float. So matatanggal nga talaga siya sa blue chip. So alam naman natin, pag yung mga big caps natin natanggal sa blue chip, kagaya nangyari kina Robinson last time, so talagang nag-aalisan yung mga investors kasi yung mga hedge fund managers, diba, yung mga malalaki, nagre-rebalance ng kanilang portfolio. So meron siya malakas na net foreign selling. So siguro dito galing yung sell na market 433.61 million naman siya. Okay? So FCG, medyo nag-breakout na 6.06% for today's trading natin. Tapos yung eto muna si CNPF at saka si Bloom natin, pag-usapan natin, pinag-usapan siya syempre yung mga bagong blue chip. CNPF, okay, maganda yung galaw pa rin niya. So nag-up siya ng 1.97%. So medyo nahirapan siguro umakyat tong si CNPF natin kahit na meron siyang good catalyst kasi meron siyang 45.29 million na net foreign sale dito sa market. So binubusan siya. So kabaliktaran naman yung nangyari dito kay Bloom. Bumagsak yung price natin, nag-drop siya ng 1.08. Kala ko ba pag blue chip medyo okay na yung price action niya. Pero meron naman siyang 63.49 million na net foreign buy. So siguro makikita natin for the coming few days kung ano yung magiging reaction nitong si Bloom natin kasi hindi siya sumabay dun sa medyo expectation natin sa kanya na medyo maganda dapat siya yung galaw niya kasi nga kinoconsider siya as a blue chip pagdating po ng September 26 naman natin. Okay? So anyway, yun po yung catalyst ng dalawang to at saka si AP. Tapos si All HC, so pinag-uusapan siya ng madalas ngayon kasi grabe naman yung rebound niya, lakas naman. So kung baka napakat ka nung biglang drop na malakas last time, sayang 'di ba kasi nag-rebound na siya ng halos 20% na yata yung rebound nitong si All HC natin. So sukatin natin maya na konti kung ano nangyari sa past few days na price action po nitong si All HC naman natin. Okay? So pero bloody yung kaya medyo duda ako sa green na market natin for today's trading naman. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, please don't forget to read po yung ating disclaimer. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng ating mga stocks. Meron pong risk na involved dito sa market. So during this time, downward kasi yung risk ng BSC market naman natin. Okay? So follow mo ako dito sa ating mga social media, dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka dito sa trending stocks review, dito sa
group natin. So meron tayong membership dyan, yung mga gusto mag-support and gusto sumali sa trading community. So meron po tayong membership button naman dyan. Sa mga usual na nanonood ng trading stocks, salamat po. Kahit pa paano, meron pa rin naman nanonood sa atin kahit na pabagsak na yung ating mga individual na stocks. So kailangan din kasi natin malaman kung ano nangyari sa mga stocks natin. Company reviews, yung mga basic na review natin sa mga stocks natin. Profit or loss is yung mga sample trades plus yung ating technical indicators. So kaya nga medyo, although iba yung sinasabi ng indicators paakyat, pa-reverse CPSE, pero yung isa pang indicator natin, yung net foreign buy sell, puro sell naman siya. So parang hindi siya nagtutugma. Kaya nga hopefully hindi siya bull trap yung galaw natin ngayong Thursday. So building yung fundamentals, yung mga risk management plus yung ating mga PSE market studies naman. So sa crypto, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games na review natin. So medyo mahina yan. Tapos dito sa social media, dito sa Facebook account, follow mo na lang po ako para kahit pa paano updated ka sa mga posts natin. Ganun din dito sa Facebook page. Pili ka na po dyan sa dalawa page or Facebook account. Bodega Pick, yung mga articles natin dito sa local market, dito sa US market, at saka dito sa cryptos. Money earners, yung sharing natin, mga online passive income natin. Ito si Money Earners na dyan natin nire-record. Pero mukhang mahina to si itong website natin na to. Okay, wala masyadong nagbabasa dito. Ayan, so hopefully makatulong sa iyo yung mga nakalagay dyan. Tapos tingnan natin yung mga na-repost natin dito sa Twitter natin. So ito na pala yung bagong index. So yun lang naman, tinanggal si AP, hindi natin siya makikita dito, letter A. So wala siya. Papasok si Converge at saka si CNPF. So dalawang letter C yung pumasok. So ano to, effective September 26. So next week na po yan. Okay, so hopefully maging maganda para dito sa dalawang major na stocks naman natin. Buti hindi nasama si na URC, di ba? Laglag din to mga to eh. Actually, ang dami sa mga blue chips natin. Medyo laglag talaga yung galawan naman nila. Si Pure Gold, di ba? Laglag. Si Monde, ayan. So buti nga nag-recover si Monde natin. And then si AP, mukhang sinadya. Ayan. Mukha lang naman. Pero parang ganun na rin kasi tinuloy yung share buyback kahit na alam nila na babagsak yung kanyang yun nga lang kasi medyo kasi nung unang drop niya na malakas si AP, yung unang drop niya na yon nasa 20% pa siya kaya hindi pa tayo masyadong worried. Tapos tinuloy yung share buyback natin sa kanya. Okay? So BSP keeps rates at 6.25%. Ang taas naman kasi niyan. Di ba sa US market, 3% lang yata yung interest rates na nilalagay nila. So Nickel F&I Philippines, two biggest producers are planning to invest 1 billion each building processing plants. Tapos ito yung summary natin. So net foreign sale, ito pa rin minamanan ko sa kanya, hindi yung pinaka-price action ng index, 597.98 million. So medyo humataw pala yung finance, 1% at saka dito sa property. So gawa yan ni SMPH at saka ni Ali. So medyo nag-up kasi yung kanilang price action. So AP buyback program could bring float level below 20%. So anyway, confirm naman na matatanggal si AP natin, di ba? So meron na tayong mga post kahapon. So to trade Asia, so Unmeet expands international store partnership. So kahit pa paano may catalyst si NPF na additional sa pagiging blue chip. So UK dito sa Europe naman to, inflation. So taas din sila 6.7% din yung tinaas sa inflation. Saan pa dito? MegaWorld is launching the 2-tower Kensington Sky Garden. FLI began the construction of Futura 1 in Dagupan City. MEG is set to build Kensington Sky Garden. So yun, sabi natin. Eto, magdidelay si MPI pero gusto niya i-list si Maynilad. Ayan. So mukhang ganun yung plano nila. Lower GDP outlook from ADB. Mababa, di ba? 4.5 to 5.8% yung projection ng dito sa Southeast Asia. So sa Philippines, from 6% binaba sa 5.7%. Yung mga estimate na yan yung yung mayanig sa mga stocks natin. PLDT expands its home fiber business. Update si MPI sa tender offer. ASEAN, so puro utang si ASEAN taps Asian Development Bank for a 5.5 billion loan. Felix Mining for
mining, forays into the nickel mining business. AP, gumalaw ba si PX? Said that is reset by buyback programs are aimed at improving shareholder value. Ewan ko lang. So FLI has commenced the construction of its 2.3 hectare low density Futura. So yung bagong building project. RLT, Philippine Bank Communication, is approving company's application for 5-year term loan. So ito yung GDP outlook natin, 5.7 nga siya. Tapos yung mining, may mga paramdam kanina. Dito, okay. So ito na yung pinaka-catalyst natin na kay dito natin. Nakapag-secure siya ng additional, laki niya no, 3.9 billion US dollar loan facility to fund telco expansion and improvement. So yun po yung catalyst natin. Kaya siya pumitik ng 9%. So laki no. So buhay. Si dito natin, medyo nabututan ng tinik yung ating mga dito natics kasi bearish na bearish yung mga review natin sa kanya. So Fernando Sobel de Ayala returns to BPI board. Tapos, ano ba to? CLI to joint venture with Japanese firm. Tapos, okay. So, naging MEMS na yung, yung nagsubo ng, magkano ba yan? 300 pesos. So, grabe hirap sa Pilipinas, no? So, pinapatos yung mga, actually, sayang yung trabaho niya, di ba? Kasi may trabaho siya eh. So, kaysa kapalit nung 300 pesos na yon. Anyway, nangyari na. So, tapos yung mga galawan kahapon. So, checking na lang po dito sa post natin. Medyo worrying din dito sa US market kasi ngayon, pabagsak pa rin yung sentiment nila. So, naglalagan pa rin dito sa sa US market. Mamaya tingnan natin yung chart nila. Okay, so yung ating patron sa mga gusto pong sumali sa trading group as usual. So, double check mo lang po yung ating patron channel. Hopefully makatulong po sa mga kasama natin na traders at investors sa Philippine market. Okay? So refresh natin to. And then review natin yung ating index. So umaga pa lang, medyo malakas naman na talaga yung index, mga 0.2, 0.3 yung galaw, tapos tinuloy-tuloy niya after ng second half natin. So yun nga, tinulak tayo 0.89% at 6,094. So property ang gumawa niyan, pero pinakamataas dito si Monde, nag-up siya ng 4.38%. Pero sa property, ilang kasi sila? SMPH 3.45%. So laki no. Tapos si Ali 2.61%. Pero laglag si balik tayo doon. Laglag si Converge 3.18% and then si AP is 2.44%. So parehas na sila ng chart ni AP. So 597 million net foreign sale, 47% foreign participation and then 53% local naman. Okay? So yung mga winners natin, pinakauna si dito. So nag-up po siya ng 9.55% si PHR, 5.77, 6.06 si FCG, tapos si Monday is 4.38, All HC, buhay pa rin, 4.14% si SMPH at saka si Alinga. And then si Robinson Retail Holdings ang bounce na 2.34%. So dito naman sa losers, so nauna si mga penny stocks kasi ito eh. Sino ba dito? Ionics, ayan, 5.22%, EI 3.96, si Fruit, there dito kanina yan. Yata eh, so namula na, 3.64%, Converge 3.18% naman. Okay? So yun po yung mga galaw natin. Hindi pa rin tayo masyadong convinced sa galaw ni PSE. So kahit na sabi natin dito sa galawan natin sa kanya is parang morning star, hindi kaya bull trap, bear trap yung galawan natin. So anyway, ilalagay ko pa rin yung support natin dyan. Yan, nakalimutan natin magpalit ng kulay. So dito pa rin sa bandang 6,000, di ba? So sakto muna natin. 6,000 level pa rin pinaka-support. And then tingnan natin bukas siguro kung meron tayong sipa ulit. So maganda makita kung ano yung reaction ng foreigner kasi palabas pa rin eh. So anyway, very good kahit pa paano. As compared naman sa Asian market na galawan ngayon, maganda-maganda yung ginalaw ng market natin. So yun nga lang, syempre madalas pa rin natin sabihin, net foreign sell pa rin kasi itong si PSE. So baka mag-giveaway tayo at then mag-retest tayo below 6,000 level naman. So wag natin pangunahan pero Friday bukas, hopefully magstay lang siya at 6,000 level naman. So cross fingers muna tayo para dito sa PSE market natin. Okay? So ngayon, tignan natin yung galaw dito sa
US market. So ito yung sinasabi natin, no, medyo malakas yung yung drop dito sa US market. S&P is negative 0.75%. Dow Futures negative 0.51 and the Nasdaq is negative 1.02%. So may buhos dito sa US market. So sabay na dito sa European. And then ito yung sinasabi ko, tignan mo, halos more than 1% yung galawan. So medyo kabado tayo ngayon dito sa galaw ng international market. So pangalawang araw na mapula na gumalaw dito ng ganyan kalalakas naman. Tapos ngayon kasi eto red pa rin yung futures. Hopefully mag-bounce siya para kahit paano yung reference natin para sa bukas na trade is hindi masyadong bearish kasi pag natuloy yan, bear na bear yung yung itsura ng global market kasi natin. Okay? So yun po yung nangyari dito sa US at saka Europe at saka Asian market. So dito sa crypto, so ganun din, laglagan din pala. Oh. So 26.7 ulit si Bitcoin, 1.5 si Ethereum, and then 210 ito. So ang baba ni BNB, 210 na lang siya. Tapos pag tinignan mo yung chart natin sa kanya, so laglagan din. Ayan. So lahat na yata ng asset ngayon, laglagan din yung yung galaw. So siguro dahil doon sa naglabasan na yung mga inflation, di ba? Mas mataas yung inflation ng US. Tapos yung Europe, hindi naman nagbago, 6.8 papuntang 6.7%. Okay? So balik tayo dito sa index. Refresh natin siya. Okay, so galing naman ng galaw ni dito. So kinain niya yung 1 week, 1, 2, 3, 4, 5, more than 1 week na negative sentiment niya. So anything can happen talaga kay dito natin. Although sabi natin, very bearish tayo sa kanya from the past few days kasi nga naman palaglag yung ating market sa kanya. So parang tama yung yung pinakita niya dito na ito yung trend niya, pa-downtrend siya pero nagkaroon siya ng temporary support. Alam ko mas mababa ng konti yung nilalagay ko sa kanya dito sa 1.9. Pero anyway, so tapos na yan, nag-bounce na siya. So meron siyang strong support na nangyari kasi medyo malakas yung galaw dito sa 1.95. So nag-breakout tayo dito sa MA20. And then malaki yung volume niya as compared sa previous days. So bigla na buhay si dito natin, no? Okay. So, sakto, halos malapit siya dito sa RSI 50. Medyo okay. Baka meron pa naman siguro additional na parang sinagad niya eh. Okay. So, currently, nasa resistance dito sa 2.2. After niyan, pag na-break natin yan, so, balik tayo dito sa may malapit sa gap dito sa 2.3. So remains to be seen kung kaya niyang i-break yung gap dito sa 2.18. So siguro magdedepende sa global markets natin bukas kasi kung laglagan sa Asian market. So baka nga tama bear trap yung yung galaw ni PSC natin. So anyway, good sign pag na-break tayo sa 2.2 na immediate resistance kasi 2.3 o 2.2 ilan ba to? O sakto siguro 2.3 yung pinaka next na resistance niya dito dapat yan eh. So ngayon 'di ba nauntog siya hindi man nauntog pero huminto siya dito sa reference natin na to dito sa bandang kaliwa. Ayan. Dito siya nauntog. Okay? So tingnan natin kung ma-break niya bukas. Yun na po yung pinaka-catalyst natin yung sabi natin dito nakautang siya. So 3.9 billion loan facility galing kanino kaya to? So anyway, meron siya na loan. So very good para kay dito natin. Ayan, tingnan natin kung meron siyang tagatulak. So nag-up siya 9.55%, minus 3 million net foreign sale pala. And then call FMS ang buyer and then call Ichua yung ating pinaka-main seller. Ayan, so locals yung nagpapitik ng galaw po nitong si dito natin. So anyway, very good. Nakatulong sa price action niya. Ang laki ng binawi niya from the past few days na galawan naman natin. Okay? So, CAP, yun pa rin. So, meron siyang share buyback dito. So, imposible naman hindi nila alam na matatanggal to sa blue chip kaka-share buyback. So, talagang baka ang objective is, di ba sabi nga niya, increase yung shareholder value. Pero, since bumagsak yung price niya, nagiging siya, di ba? Nagiging mura para doon sa nagsi-share buyback sa kanya. Kaya lang, syempre, not so good sa investors yung nangyari sa kanya kasi nga
nag-aalisan sila. So, yung nakita natin na grabe yung nag-oversold siya dahil doon sa pagkakatanggal natin dito sa blue chip. So, RSI 20, 50, below 50, and then malakas yung buhos ng MACD at saka RSI formation na rin. So, hindi pa natin masabi kung 29.4 yung bottom, especially nag-aalisan pa yung ating mga investor sa kanya. Di ba? Ito yung laki ng lumabas. So, minus 0.75 o minus 2.44%, pero 433.6 million net foreign sell, which is not so good. Papa Regis sa buyer, and then Papa Regis yung ating pinaka main seller naman kay AP natin. Okay, so yan yung nangyari sa kanya. Yan yung gusto ng mga executives natin. So next, si FCG. Ayan, so good vibes naman tayo. Dito tayo kay FCG. So nag-breakout siya. Nagtuloy-tuloy na yung breakout niya. May paano pa siya, no? Pahabol pa siya. Ilang beses? 1, 2. Nagpahabol pa si FCG. At then ngayon, nag-breakout siya. So halos i-break na natin yung MA100. Maganda tuloy yung lahat ng indicators. Yung price action, malakas. Volume, malakas. Yung RSI at MACD is malakas din siya. So next na resistance, kasi nag-breakout siya dyan, no? Yan yung pinaka-support is dito na tayo sa box na to. Titingin sa kanya. Ayan. So dito sa box na to. Yan. 0.76. So yun naman yung pinapakita ng chart natin. Kailangan malampasan niya bukas itong MA100 para good vibes tayo dito sa 0.76 naman. Okay? So kalahin mo ba naman nabuhay pa rin yung price action natin sa kanya. So okay yung RSI MACD, and then parang may momentum pa siya. Hopefully maka-recover na. So kasi yung iba, di ba? Doon sa piso dati last time. So nag-up siya 6.06%, up yung galaw, 1.9 million net foreign buy. FMS, HDI ang buyer, and then HDI Abacus, yung ating pinaka-main seller. Parang local lang yun na bumili kay FCG natin. Okay, so no catalyst po tayo. So dito tayo sa dalawang blue chips natin na bago, CNPF. So tuloy-tuloy yung galaw ni CNPF. Meron siyang konting net sell pero mas good vibes tayo sa kanya. Nauntog siya ng konti dito sa 31.8. So yan yung temporary resistance na ano natin sa kanya. So all-time high pala ito si CNPF natin. Very good. Lakas ng galaw. So intact siya, tapos malaki yung volume. Kailan yung volume na yan? Yung 40 million niya kasi lumabas. So tingnan natin yung kanyang price action. So nag-up siya 1.97%. Ayun 45 million net foreign sell. So ano kaya ibig sabihin niyan? Maybank, CLSA ang buyer, and then UBS, Regis yung ating pinaka-main seller. Siguro to? Nag-take profits kasi simula naman dito sa sa breakout area natin, nag-up na siya ng maliit lang 10% lang naman. Pero okay, hopefully tumuloy-tuloy siya sa overbought na 82, and then malakas pa rin yung volume niya kasi meron naman sumalo. And then nag-close siya ng green sa 31 pesos. Okay? So yun po yung catalyst natin, yung blue chip. Ito yung blue chip na isa na pabagsak, babaliktad yung galaw. So nauntog siya. So hindi niya kaya, no? Medyo nahirapan siya dito sa resistance natin. Malapit dito sa layo pa nga 11.75 yung pinaka-main na resistance, pero ayaw niya. So naglalaro tayo, parang nag-sideways to downwards tuloy yung galaw. Tapos malaki yung volume. Kaso red yung candle natin. So maganda makita mag-bounce bukas. Pero pinaka-support natin is 11. Yan, psychological level yan, 11. Or dito sa 10.8 peso level naman. Okay? So yan muna yung analysis natin. Ba't kaya baliktad yung yung galaw nitong si Bloom? So meron naman sumasalo sa kanya. Ayan, 63.48 million. So drop minus 1.08. Mandarin FMS, JP Morgan. Ayan, siya yung buyer natin. So ayun, may konting sell siya doon sa bandang taas. Ayan. So anyway, nandito yung mga big stocks natin, big brokers. So hopefully makatulong yan para mag-survive tayo dito sa 11 pesos for tomorrow's trading naman. Okay? Yan lang nakita natin kay Bloom. And then lastly, si All 8C. So naka-recover na. So talagang sinake out yung Ang lakas kasi ng drop niya last time. Tignan mo tong mga volume na to. Tapos ngayon, lakas na ng volume niya. So last time, hindi natin makita yung drawing. Last time, nag-drop siya ng 16% in just 2 days. So binawi na niya, naka-recover na siya. So hopefully nakahinga ng maluwag yung mga holders natin sa kanya. Nauntog nga lang siya, talagang
Kundi nga lang siya nauntog didiretso pa yung price action. So resistance 1.84 pero good vibes pa rin tayo in the short term kasi berde tapos meron tayong volume na pumapasok naman sa kanya. So okay yung RSI at saka MACD formation nitong si All 8C. Kaso walang locals lang to. Nag-up siya is 4.14%. Wala 14K lang net foreign. Si call to. Call Abacus ang buyer and then Call Abacus naman yung ating pinaka main seller sa kanya. Okay? So, yun lang muna yung ating review. So, Friday bukas, ingat tayo ng konti sa market kasi napo-foresee natin is meron pa rin. Hopefully, mali mo, siyempre, mas maganda pa nag-green siya pero hindi tayo masyadong convinced sa galaw ng PSE for today dahil nga doon sa malakas na net foreign sale. Wala pa rin naman tayo net buy from the past 5 days na trading natin dito sa PSE market. Okay? So bearish pa rin yung sentiment. So yun lang muna yung ating review for today. Malalaman natin bukas ano mangyari. Hopefully mag-reverse si US market. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Tapos dito sa Crypto Ko To, follow mo sa Play to Earn Games dito sa Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earner, Twitter, at yung Patreon sa mga sumali sa trading group. Sali lang po kayo. And kita po ulit tayo bukas.